Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang viral sa social media na post ni Senator Robin Hood Padilla. Meron siyang ini-endorso na mga presidential candidate by 2028. Kaya lang hindi si BP Sara. So ano ba yan? Nagtaksil na. Akala ba natin loyal sa Duterte itong si Senator Padilla? Okay, so ano yung post na yan? Pakinggan natin dito. May magandang komentary ni Pinoy Views and Opinion. Then dagdagan ko ng aking reaksyon. Si VP Sara Duterte, tatlong ulupong na mga kasamahan niyang mga sinatong mga kababayan. Ang sabi pa ni Robin Padilla sa kanyang post, ha? Na dito daw sa aming bahay o bulwagan. Oh. Ano ba talaga, bahay o bulwagan? Tatlo ang panglaban daw na senador. Senate President Cheese Luis Escudero, a.k.a. Waiter, Senate Minority Leader Aquilino Pimentel Jr. alias Kukovid, at si Sir Rafi, si Rafi Tulfo alias Kabit, senador ng mga may issue ng Kabit. Ang tatlong ito. Yan, yung tatlong senador na yon ang nailagay sa post ni Senator Padilla na posibleng maging presidente. Senator Escudero, Senator Pimentel, and Senator Rafi Tulfo. Hindi man lang yan nabanggit si BP Sara. Kaya nagalit ang mga DDS sa kanya, itong kay Padilla. Mga kababayan ay ang maaaring maging susunod na Pangulo ng Pilipinas, sabi ni Senator Robin Hood Padilla. Hindi na sa usaping kasikatan, kundi sa kakayahan. Wow! Bilib na bilib si Senator Robin Padilla, mga kababayan. Siya mismo ang nag-post niyan sa kanyang social media, ha? Na ito daw tatlong senador na itong mga ugok ay ang posible daw maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ayaw mo ba kay BP Sara, Robin Padilla? Yan, ang tanong. Bagamat mga kababayan, dahil pagkatapos na mag-post ito ay naputakti. Naputakti. Yan. Nag-explain po sa kanyang comment na, syempre, hindi pa rin daw mawawala si BP Sara Duterte kung i-endorso daw ng kanyang supremo na si... Binabatikos ngayon si Senator Robin Hood Padilla. Marami na akong vlog na napanood tungkol nito. So ngayon lang ako magre-react din. Na dapat maingat siya sa kanyang mga post na ganun. Kung talaga bang Duterte supporter siya, maingat, wag ganun. Pinagtutulungan na nga ng kabilang kampo si BP Sara para sirain. Tapos ganyan pa ang kanyang post na tatlong kapwa niya senador ang posible maging presidente. Talagang hindi ka tanggap-tanggap. Kahit ako, medyo hindi maganda ang dating sa akin yung ganong post. RRD. Hindi pa ba given yan, Robin? Yes, given na yan. Sabi lang naman daw niya, mga kababayan, ay ang kanilang bahay dyan sa bulwagan nila sa Senado. Hoy, Robin Padilla, iba ba? Iba ba? Magkaiba ba ang presidente dyan sa Senado at presidente ng Pilipinas? Isa lang naman ang presidente eh. Kaya mamili ka ng isa. Pero apparently mga kababayan, lumalabas na inendorso na nga ang tatlong itong ugok na to dahil hindi lang daw usaping kasikatan ang taglay nila, kundi kakayahan. Malamang sa malamang mga kababayan. Pagdating ng panahon, isasali na rin niya ang kanyang sarili. Okay, nagpaliwanag naman si Senator Padilla na hinihintay niya yung endorsement daw ni PRRD sa kandidatura ni BP Sara. Di ba given na talaga yun? Ano sa tingin nyo? Kasi may advice si PRRD na umalis na sa politika si BP Sara. Baka yun ang nasa isip ni Senator Padilla na baka hindi natatakbo si BP Sara dahil advice ng tatay. Kaya lang, may sariling diskarte si BP Sara. Tingnan nyo, nung 2022 election, gusto ng tatay, tatakbo siyang presidente, hindi niya sinunod. Ayun, medyo sayang. So ngayon, gusto ng tatay, aalis na sa politika.
magpahinga na lang, humanap na ibang trabaho. Sumagot si VP Sara, I am accountable to the 32.3 million people who voted for me. So, hindi siya alis. So ano sa tingin nyo? Basta na lang susuko si VP Sara at lalo na ngayong iniipit siya ng grabing pang-iipit, paninira. Basta na lang alis sa politika, hindi natatakbo. Ako, feeling ko, dahil sa pagmamahal ni VP Sara sa kanyang bayan, mga kapwa niya Pilipino, tatakbo yan by 2028. Malampasan lang niya itong pagsubok, itong impeachment niya o anumang kaso, plunder niya, malalampasan lang niya ito. Makikita nitong mga kongresista ngayon. So, kakamali si Senator Robin Hood Padilla na nag-endorso ng 3 senador. Tuloy natin. Diyan sa 3. Gawin mo ng 4, Robin. Isalin mo na sarili mo. Gaya ni Pacquiao, di ba? Tumakbong presidente. Gayon pa man, Robin. Kahit pa sinabi mong kung talagang si Sara ang iyong susuportahan, hindi mo na dapat pinost ang mga ganyan. Lumalabas mga kababayan na parang dalawang traidor, di ba? Alam naman natin na ang ating pambato ay si VP Sara. Bakit nag-endorso ka pa ng iba? Eto pang mga ungas na mga escudero, waiter, Rapi Tulfo na dikit sila ng laban ni VP Sara. Nag-tie na nga daw, ng rating. In-endorso mo pa. Tapos yung isang COVID na traidor din. Ano ba talaga, Robin? Tingnan natin, ha? Tapos naglabas pa siya ng video, mga kababat. Para prito, di ordinaryo, use new Mamacita's all-purpose marinade. Tingnan natin, ha? Tapos naglabas pa siya ng video, mga kababayan. Motion is approved. Ito, presidente daw na yan ni Robin Padilla, ha? Si COVID Pimentel, mga kababayan. Apparently, mga kababayan, bilib na bilib pa rin si Robin. Although Okay, anyway, latest survey, malaban na yung WR numero survey, no? Balitado naman yon. Nagtay si VP Sara at Senator Rapi Tulfo, 24% each ang nakuha nila. So sila talagang maglalaban. Romualdez, 1% lang. Kaya malayo talaga itong si Speaker Martin Romualdez. Hindi siya maging presidente sa isang patas na labanan. So I don't know kung anong gagawin nila. Si Senator Tulfo, I don't know kung papayag ba yan na maging... hindi pa, yung WR survey pala. Kahit WR numero survey, kahit Vice President, talunan pa rin si 3% lang ang nakuha ni Speaker Martin Romualdez. Kaya ayaw na ayaw sa kanya talaga ng taong bayan. Presidente man o Vice President. Okay, may napanood akong online survey na kita ko. Daily Feed ang nagtanong. Sino ang inyong iboboto kung ngayon ng eleksyon? So, 4 ang tinanong. Mga kandidato pagka presidente. Rapi Tulfo, Risa Hontiveros, Speaker Martin Romualdez, pang-4 si VP Inday Sara. Bumoto ako. Kasi online survey. Bumoto ako kay VP Inday Sara. Lumabas doon, 94% ang pabor o pumili kay VP Inday Sara. Samantalang itong 3, Tulfo, I think is 3%, Hontiveros 2%, Romualdez is 1%. Ganon kalayo ang labanan. Grabe talaga yung lakas ni VP Sara. Kaya ito, supalpal yung mga survey na yung Okta Research na sinasabi na bumaba na daw ang
trust and approval rating ni VP Sara na mas mataas na si Speaker Martin Romualdez. Hindi na po kwan ang mga Pilipino, hindi madaling lokohin. Kasi marami ng ibang klase ng survey. May online survey, may kalye survey. Lalo na sa kalye survey. Tinatanong, alin ang mas pinagtitiwalaan nyo, Marcos o Duterte? Sa mga kalye survey na nagaganap, marami ang taong bayan na pumipili pa rin sa Duterte over Marcos. So, Senator Robin Hood Padilla, alam namin na loyal ka sa mga Dutertes. Kaya lang, next time, mag-ingat ka dahil ang mga Duterte supporters, nagmamasid. Huwag na sanang maulit yung ganyang post.